Amen. Thank you. Thank you po, Sister Nelly. And maaaring manalangin muna tayo muli. Ama namin Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na muli ay makarinig ng inyong mensahe. Lord, hindi ko po ang inyong gabay, ang inyong espiritu, nawa ay marinig namin ang inyong tinig para po magbigay sa amin ng kapayapaan, magbigay sa amin ng pagbabago, magbigay sa amin ng gabay sa aming paglakad patungo sa inyong kaharian. Salamat Panginoon, nawa ay take full control of even our internet connections, Lord, para maayos po ang aming pakikinig. Nawa ang aming mga isipan at puso ay mabuksan para po sa inyong salita. Salamat sa itong papuri at pasasalamat sa ngalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, sa aming mga minamahal na PDL, sa mga officers, sa mga jail warden. Good morning po sa inyong lahat. Ganun din po sa mga taga-Asia, Macau, Hong Kong, and may taga-Toronto po pala. Kaya magandang gabi din po sa inyo. Umaga din po sa amin dito. Magandang umaga po. At let's move on sa ating mensahe sa araw na ito. Ang ating usapan ay tungkol sa masaganang buhay, prosperous life, abundant life, full life. Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya umpisahan natin na basahin ang ating Biblia sa John chapter 10, verses 7 to 10. Sabi niya dito, kaya muling nagsalita si Jesus at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Verse 8, ako ng mga tupa. Nasaan na ako? Okay. In verse 9, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng tulungan. At makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang mga tupa. Kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit ako ay naparito upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Hallelujah! Napakaganda po na salita ng Panginoon ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi niya na siya po ang pintuan, siya po ang daan, siya po ang pintuan ng mga tupa. At ibig sabihin nito, siya po ang pastol, siya po ang tagapangalaga, siya po ang siya ang tumitingin sa kanyang mga, okay na po. Sige, wait. At sabi niya na kung sino man ang dadaan sa kanya ay maliligtas. Dahil bago yun sabi niya, ang mga dumaan, yung mga nauna sa kanya, na hindi dumaan sa kanya ay mga magnanakaw. Ibig sabihin lamang po na meron palang pastol na hindi totoo, na hindi tunay na nag-aalaga ng kanyang mga pastol. Kaya sinasabi niya dito, ang tinutukoy po ni Jesus dito sa sinasabi niya na pastol ay siya mismo. Na siya ang pastol ng mga tupa. Siya po ang ating pastor. Siya po ang ating tagapangalaga. Siya po ang pintuan. Siya po ang daan. At sabi niya na kung sino ang dadaan sa kanya ay maliligtas.
Maliligtas saan? Sa kapahamakan. Kasi nga, may magnanakaw, may naninira, may pumapatay sa kanyang mga tupa. Kagaya nating mga tao, kung kaya marami po ang napariwara ang buhay. Marami pong hindi maayos ang buhay. Dahil po ito sa gawa na nauna sa kanya na hindi dumaan kay Jesus, na siya nga po ang magnanakaw. Wala pong ibang magnanakaw na tinutukoy dito kundi ang demonyo, dyablo. At yan po ang trabaho ng dyablo. Pagnakawan ang tao. Di po ba? Alangan naman na sasabihin natin mabuting tao yung papasok sa ating mga bahay na ninakaw ang ating mga gamit. Demonyo. Ninanakaw kung ano man ang meron tayo. Masaganang buhay, akala natin masagana tayo sa buhay, marami tayong pera, pero hindi pala natin alam, mitsa yun para mapahamak ang ating mga buhay. Kaya sabi niya doon sa Biblia na, sabihin ninyo doon sa mga mayayaman na mag-ingat. Lalo-lalo na kung ang yaman nga natin, doon tayo nakasandan, doon ang ating tiwala dahil mayaman tayo, ang akala natin, okay na ang buhay natin. Hindi po. Hindi po yun ang tunay na masaganang buhay. Hindi po pera. Sabi niya na, ano pa ang ginagawa ng demonyo, ng dyablo sa buhay ng tao? Pinapatay. Kaya yan. Pinapatay niya kaya po, ang una po, na plano ng Panginoon ay ang buhay nawa doon sa Garden of Eden ay eternal. Kasi nga, ang nanahan doon ay ang taong nilikha niya ay kawanis niya. Kung kawanis ang Panginoon, kung ano siya, yun din sana yung tao. Kaya kung siya ay eternal, eternal din sana. Yun po ang plano. Pero nagkasala kasi ang tao. Kaya merong kamatayan. Yun po ang ginagawa ng demonyo ngayon. Pinapatay ang tao. Kaya tingnan natin, kahit may mga hindi pa naisilang namamatay na sa sinapupunan. Why? Because of consequence ng kasalanan nga po dahil sa kasalanan ng tao. Ano pa? Sinisira ang buhay ng tao. Ano ang sinisira ng dyablo sa tao? Mismo yung katawan natin. Maraming mga bisyo, maraming mga pagkain na hindi maganda na nakakasira po sa kalusugan ng tao, kung kaya ngayon po ay maraming sakit. Hindi natin alam, iba't iba, lahat na. Kung ano-ano, noon ang akala lang natin na sakit ay sipon, ubo, trangkaso, ganun lang. Ngayon, marami na po. Yan po ang ginagawa ng dyablo. Kaya sinabi ni Jesus, kaya ako pumunta dito para magkaroon kayo ng buhay. Buhay na ganap. Buhay na masagana. Paano magkaroon ng buhay na ganap? Buhay na sagana? Maayos na buhay. Kompleto. Maaaring sasabihin natin, marami akong pera kaya masagana ang aking buhay. Yan. Maganda yan. Maganda yung mayaman tayo sa pera. Mayaman tayo sa pag-aari. Marami tayong mga properties. Pero tingnan natin kung ano ang sinasaad ng Biblia. Sa John chapter 14 verse 6. Sabi niya dito, basahin natin. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Now, si Jesus ang daan. Yun po ang sinabi niya kanina, si Jesus ang pintuan. Siya ang daan. Buhay na ganap. Ang buhay na ganap po ay sa langit. Ang buhay po dito ay pansamantala lamang.
Matatapos din ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Lahat tayo meron lang kanya-kanyang oras. May mas bata, may matanda, na mauuna, na mamamatay. Pero ang ganap na buhay, ang tunay na buhay, ay yung eternal. Dalawa po yan. Maaaring sa langit, maaaring sa impyerno. Kaya, kung gusto natin na ang pupuntahan natin ay ang buhay na ganap sa langit, kailangan doon dumaan tayo kay Jesus. Kasi sabi niya, siya ang daan patungo sa langit. Siya ang katotohanan. Kaya ano yung katotohanan? Excuse me, judge lang ako. Ang katotohanan po ay ang kanyang salita. Kaya ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. Na kung paano tayo dumaan, kasi sabi ng kanyang mga disipulo, saan ang daan? Hindi namin alam ang daan. Sabi ni Tomas sa kanya, sabi ng isang disipulo sa kanya, sabi niya, kasama ninyo ako, hindi ninyo alam ang daan. Kaya nga, bago niya sinabi kasi yun, sabi niya na pupunta siya sa langit. Yun yung magre-resurrect na siya. At ihahanda niya ang bahay sa langit, ang mansyon, ang mga silid na hinanda ng Panginoon. At babalik siya para kukunin ang mga naging tapat sa Kanya, yung mga nananampalataya sa Kanya, yung mga dumaan sa Kanya. Ibig sabihin, ang dumaan sa Panginoong Jesus ay yung mga nanampalataya sa Kanya, yung mga naniwala sa Kanya, yung tapat sa Kanyang mga utos, yung mga sumunod sa Kanyang mga utos. Kaya, dito sa mundo, ang buhay natin dito ay pansamantala. Maganda rin na mapayapa, maganda rin na masagana ang ating buhay dito. Yung magkaroon tayo ng meron, yaman. Pero huwag po tayong doon magtiwala. Huwag po tayong magtiwala sa ating mga yaman dahil yan po ang magdadala sa ating kapahamakan. Dahil kadalasan po ang mga mayayaman ay nakakalimutan ang Diyos. Hindi naman po lahat, pero kadalasan. Lalo-lalo na kung pinaghihirapan mo yan. Kaya alam niyo dito sa abroad, karamihan yan, kaya pati linggo nagtatrabaho. Dahil dito po sa amin, mas mahal po ang sahod pag linggo. Ay linggo naman ang araw ng pagsamba. Kaya nakakalimutan ng iba ang magsamba dahil nga po sa pera. Now, hindi po yan ang basihan ngayon ng buhay na ganap dito sa mga tao. Hindi po ang may pera, yung maraming pera kung mayaman ang basihan. Hindi po yan ang basihan ng buhay na ganap. Ang buhay na ganap po ay doon sa langit. Kaya, kung gusto natin na magkaroon ng buhay na ganap, maniwala tayo, manampalataya tayo dahil sabi niya, kung maniniwala kayo sa akin, mahahanap ninyo ang pastulan. You will find green pasture. Let's read Psalm chapter 23. Doon po natin makikita kung ano ang tunay na buhay, kung ano ang buhay na ganap. Let's read verse by verse. Ang Panginoon ang ating pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. Kasi, hindi ka magkukulang, ibig sabihin, ganap ang inyong pangangailangan, ganap na pupunuin ang pangangailangan natin. Kahit anong klase ng pangangailangan niya, pupunuin niya. Pinagpapahinga niya ako sa malabong damuhan. Inaakay niya ako patungo sa tahimik na batisan. Ito po yung malabong damuhan, greener pasture. Now remember, noong unang panahon na inialis ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, inialis niya ang mga Israelita galing Egypt
Dahil nga po doon ay naghirap sila, naging alipin sila ng mahigit 400 taon. 400 taon na naging alipin sila ng mga Egyptians. Kaya umiyak sila sa Panginoon, narinig ng Diyos, sabi niya, Moses, you deliver my people. Kaya pumunta si Moses kasama si Aaron. At sabi niya, I will bring you to the land with flowing milk and honey. Doon po sa lugar na pagdadalhan ng Panginoon sa kanila, sa kanyang bayan, sa kanyang lugar sa Israel, ay flowing milk and honey. Pag sinabi pong flowing milk and honey, pagpapala po yan. Nag-uumapaw na pagpapala. At totoo po sa Israel, tunay nga po na lahat ng kanilang mga halaman doon ay kakaiba po. If you have been to Israel, makikita ninyo yung kanilang mga fruit trees, everything in there. Malago po. Malago ang kanilang mga tanim. Yan po ang sinabi niya. Kaya, that's why tayo man, hindi man tayo pumunta sa Israel hindi man tayo taga-Israel, but yung sinasabi natin noon, I will go abroad for greener pasture. Gusto natin na pumunta ng abroad kasi ang alam natin, greener pasture ang abroad. Pero hindi po lahat ng nag-abroad nakahanap ng luntiang damuhan. Lalong-lalo pong nawasak ang buhay ng karamihan. Why? Dahil hindi naiayos ang daan. Hindi maayos ang daan. Papaano yan? Wala si Jesus sa gitna. Hindi si Jesus ang gabay. Kung kaya't yung greener pasture na hinanap, hindi po greener, kundi lalong na masama ang buhay. So you see? Kaya, ang buhay na tinatawag natin, kung gusto natin na masagana na buhay, kaya, yung mga andito sa abroad, tunay, totoo po na mas malaki ang sahod. Pero, mapapanatili po yan na malaki, mapapanatili po yan na flowing ang pagpapala kung meron pong Diyos ang isang tao. Kaya binabalaan tayo ng Panginoon. Kaya maganda po na naririnig natin yung kanyang mga warning na huwag magtiwala sa pera dahil ang pera madaling manakaw. Kaya ito ngayon, yung pera natin, yung sahod natin, protektahan po yan ng Panginoon. Ang ating mga trabaho, protektahan po yan ng Panginoon. At hindi po yan mananakaw. Paano yan? Isang topic na naman po yun tungkol sa pagbibigay. But, you see, when we have the Lord in our life, siya po ang ganap na maggagabay sa ating daan. Kaya habang babasahin natin, let's go to read verse 3. Malalaman natin kung ano yung tunay na buhay na masagana. Sumagot, verse 3. Binibigyan niya ako ng panibagong kalakasan. Yan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y ating maparangalan. Ito po yung sinasabi ko kanina, na sa kanyang salita na ating napapakinggan, tayo po ay naiaayos ang ating daan. Pinapatnubayan po niya tayo sa tamang daan. Kung kaya't yung sahod natin, kung maayos tayo na magiging isang, kung maayos natin itong ginagastos, maayos ang ating accounting sa ating sahod, hindi po yan mawawala ng wala lang. Kung pupunta yan sa Pilipinas, ay hindi yan magkukulang. Kung ipapadala natin sa ating pamilya, yung sahod natin, hindi yan magkukulang. Kahit akala ng tao, kulang yun, maliit lang. Now you see, ang testimony ko po ganito din. Nung hindi pa ako nananampalataya, halos lahat ng sahod ko na ipapadala ko po sa first week. Hindi pa natatapos ang buwan, sasabihin nila, makulang.
saan na naman ako nakuha? Kasi part-time, para may maipadala. Kasi nga, kulang nga. Kaya nga ako nag-abroad para po punuin ang kanilang pangangailangan. Pero kulang. Malaking pera yun ha. Kasi alam niyo kung masipag ka sa trabaho, malaki ang pera. Oh, bakit ganun? Walang nangyari. Pero nung nanampalataya ko, alam niyo, wala pang 1/1, pinapadala ko, yung pinapadala ko noon. Sabi ko, okay ba yan? Okay ma, may sobra pa. Totoo yan. Pamilya ko po ang nagtetestify niya. Hindi sila, hanggang ngayon, hindi sila nagkukulang. Kung magpadala ako, kahit kung kaunti man, marami man, sapat po. Sapat po ang Panginoon. Kung magpadala ang Panginoon sapat, magproprotektahan. At doon magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Yan po ang tunay na buhay. Yung mapayapa, yung mapalakas ka muli sa mga nanghihina, sabi ng Diyos, ako ang kalakasan ng mga nanghihina kung sila ay tatawag sa akin. Kaya tayo mga kapatid, kung meron mang punto sa ating mga buhay na parang mag-give up na tayo, nanghihina na tayo, ayoko na, wala na akong pag-asa dito sa kulungan. Hindi na umuusad ang aking kaso. Walang ginagawa yung abogado ko, walang ginagawa ang pamilya ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Dahil ang Diyos ay andyan. Ang Diyos ang siyang tunay nating gabay. Ang Diyos ang siyang tunay na nagpapatnubay sa atin, nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Yan po ang tunay na yaman, mga kapatid, hindi po ang pera. Dahil kahit marami kang pera, kung marami ka rin lang problema, wala rin. Palagi kang aburito kung marami kang pera dahil, naku, kung ano-ano ang iniisip ng tao. Pero, kung tayo ay may Diyos sa ating mga buhay, mapayapa po tayo. Mapayapa at tranquila tayong nabubuhay. Wala tayong kinakatakutan. Let's continue to read. Isang verse na tayo. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kayo aking kasama. Ang inyong pamalo at tungkod ang sa akin ay umaalin. So, God restores our soul. Binabago niya ang ating, kung ano man ang meron tayo, kung ano mang kulang sa ating kaluluwa, kung nagkukulang, naghihina, pinapalakas niya tayo. He restores us. Ginawa ng Panginoon, pumunta siya dito. Sabi niya, para magkaroon ng buhay na ganap. Kaya kinuha niya lahat ng ating mga bigatin, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga kasalanan, inako niya. Dinala niya sa baba sa impyerno dahil doon nararapat ang worriness. Ang problema sa impyerno niya dapat, hindi dapat sa ating mga buhay. Problema doon sa baba, hindi dito. Bigatin sa buhay. Kasalanan, tanggalin yan. Ihingi ng tawad yan. Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon. Wala pong maliit o malaking kasalanan sa Panginoong Diyos. Kung ihihingi lang natin yan, ay Kanya tayong patatawarin at bibigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Okay, verse, let's continue to read. Verse 5. Ipinaghahanda niya ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran niyo ng langis ang aking ulo, at hindi na uubusan ng laman ang aking inuman. Napakaganda mga kapatid. Ito po yung siksik, liglig at umaapaw. Dahil pinapahiran niya, pag pinahiran tayo kasi ng langis, ito ay tanda na tayo ay kanyang pag-aari. Kanyang espiritu sa atin. Pag napahiran tayo ng langis, yun ang ibig sabihin nun. Tanda yun na tayo ay kanyang pag-aari. Kaya kung kayo ay pinagpapatawan ng ministro na nagministro sa inyo, pinapataw ang kanilang kamay sa inyong ulo, tanggapin ninyo.
Dahil yan ay nanggagaling sa Panginoon, kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Kung kaya't hindi na kayo matatakot dahil nasa sa inyo na ang kapangyarihan ng Panginoon. Nasa sa inyo na ang kanyang Espiritu. At pag-aari na kayo ng Panginoon, kaya ang inyong pagpapala ay nag-uumapaw, hindi nagkukulang. Maniwala po tayo. Dahil ang Diyos po ay hindi. Tapat po siya sa kanyang mga pangako. Kung ano ang narinig na natin, sa tuwing tayo ay nag-a-attend ng Bible study, kung ano man naririnig natin na kanyang pangako, tanggapin natin, maniwala tayo. Huwag po tayong magduda. Dahil ang nagdududa, hindi pinagpapala. Huwag po natin tanggapin ang salita ng Panginoon para mapasa atin ang kanyang pangako na ang pagpapala ay siksik, liglig at umaapaw. Amen po ba? So sa verse 6, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako ay nabubuhay. At ako ay maninirahan sa inyong tahanan, aking Panginoon, mapakailanman. Napakaganda po, napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Kahit hindi po, palagi natin inaamit na kay buti-buti mo Panginoon kasi tunay nga po na mabuti ang Diyos. Kung mabuti ang Diyos, ano ang dapat natin gawin? Dapat maging mabuti din tayo. Gumawa tayo ng mabuti. Umayos sa ating mga ginagawa sa ating mga buhay. Maaaring masasabi mo na dyan ka sa loob, wala kang magawa. Wala akong magawa kasi masikip dito. Kahit na kapatid, yung pag-iisip lamang na maayos, mabuti na yun sa Panginoon. Yung nag-a-attend ka na lang ng Bible study at nakikinig at tinatanggap ang kanyang salita, mabuti yun. Mabuting gawa yan, kapatid. Para paglabas mo, maayos ka na. Sasabihin mo sa buong mundo, ako ay bagong nilalang, binorn again ako ng Panginoon, na bago ang aking puso, na bago ang aking buhay. Galing man ako ng kulungan, pero taas noo akong magsasabi, meron akong Diyos. Daig mo pa yung mga tao sa labas na walang pananampalataya, na nabubuhay man ng malaya, pero walang pananampalataya. Pero daig mo pa yung mga yun, mga kapatid. Mas nakakataas kayo, mas mataas ang level ninyo kung kayo ay nananampalataya kesa nasa labas na walang Diyos sa buhay. Alam ba ninyo na mas marami silang problema kaysa sa inyo? Kaya huwag kayong maghina. Dahil mabuti ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Planado po ang lahat-lahat. Pati yung pagtigil ninyo dyan, kung hanggang kailan kayo dyan, plano po yan ng Panginoon. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong magmadali. Huwag ninyong madaliin yung abogado ninyo. Huwag sabihin, dalian mo, sige na, magbabayad pa ako. Yung pamilya ko mayaman, bibigyan ka ng pera. Huwag ko. Let God's will be done. Hayaan mo natin. May korte. Mangungusap ang Diyos sa korte dahil kanya rin yan. Kapangyarihan pa rin niya ang mananahan sa korte. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala lamang kayo. Pananampalataya yan, kapatid. At ito pa ang napakaganda. Titira ako sa bahay mo magpakailanman, sabi ng Diyos. Saan yun? Saan ang bahay niya? Hindi po yung mansyon dito sa lupa. Sa mansyon niya sa lahat. Di ba? Yun po ang ganap na buhay. Yun ang ganap na buhay na masagana. Yun yung sinasabi niya, life to the full. Ganap na buhay. Dahil mawawala tayong lahat dito sa mundo, kung ano man meron tayo, kung ano mang yaman natin dito sa mundo, magugunaw yan, mawawala. Hindi po natin yan madadala, mga kapatid. Kaya, relax. Believe in the Lord Jesus. At magkakaroon tayo ng ganap na buhay sa langit. Amen? So, I hope na nabigyan tayo lahat ng kaunting pag-asa, ng kaunting assurance, dahil wala tayong dapat,
Wala tayong ibang makakapitan ngayon kundi ang Diyos lamang. Dahil marami pong bulaang propeta ngayon, marami pong false, marami pong mga nagtuturo ng hindi po tama. Kaya, sino ang nagtuturo ng tama? Hindi ko naman sinasabing ako, ang Biblia po. Amen? Biblia po ang tamang turo. Kaya magbasa po tayo ng Biblia. Sabihin niyo sa pamilya ninyo, padalangan ng Biblia dito para gusto kong magbasa rin. Amen? Para ma-confirm din ninyo yung mga sinasabi ng nagtuturo sa inyo. Hallelujah. Thank you, and back to you, MC. Thank you for listening. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Esther Pilingan, FDCFI Rome, Italy. Alright, napakinggan po natin yung salita ng Panginoon. Amen. And I believe na nailagay po natin sa puso natin. Kailangan natin, huwag po natin salangin yung mga salita ng Panginoon na narinig natin sa umagang ito. Amen. Kailangan nating meditate para makatulong po sa atin. Amen. Lalo na pag wala po tayong Biblia na binabasa. Pero I hope and I pray na magkaroon po tayo ng mga sariling Biblia. Amen? So, okay, sunod po natin gagawin ay ating pong na-i-bless po tayo ng salita ng Panginoon. Ngayon, i-bless naman natin ang Panginoon ng mga presentations po natin. Okay? So, yung mga numbers po sa screen, yan po yung pagkasunod-sunod. Kung alam niyo po na susunod na kayo, mag-ready na po kayo. Amen? So, okay, unahin na po natin ang mga kapatiran natin from Latinidad Maildor, panoorin po natin ang video nila. Thank you. La Trinidad Maildor,